Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapestahan ng dalawang martir, ang magkapatid at kambal na si San Cosme at San Damian. Kahit na sa takot na sila'y patayin, pinagpatuloy pa rin nila ang paglilingkod sa ibang tao, ang paggagamot sa mga may sakit at karamdaman, habang sila ay nananatiling nananalig at naniniwala sa Diyos. Ano nagbibigay sa iyo ng lungkot? Bakit ikaw ba ay nagsasawa? Bakit hindi mo na nakikita ang kahulugan ng iyong buhay? Maaaring isang dahilan ay masyado kang nakatingin, nakatuon sa mga bagay na material. Pero may inaasam pa ang ating kaluluwa na hindi naman mapupuno ng pera at kayamanan. Baka napapagod ka dahil ikaw ay mag-isa. Hindi natin kayang mabuhay na mag-isa. Pinapakita sa atin ang dalawang banal na ito na kahit na sa buhay kabanalan, sa buhay pananampalataya, kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng katuwang. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na palagi nating kasama ang Diyos. Pag nakaligtaan natin ng Diyos ay gumagabay sa atin, ang Diyos ay nagpupuno sa atin ng kanyang grasya at bendisyon, diyan tayo mawawala at diyan tayo magwawala sa buhay. Para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba muna tayo at aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inasam sa ating buhay kung hindi pera, kayamanan, mga material na bagay. Aminin natin ang mga pagkakataon na kalimutan natin ang pinakamahalaga ay gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dakilain ka nawa sa kagalang-galang na pag-aalala kina San Cosme at San Damian, sapagkat ginawad mo sa kanila ang dangal kailanman. At ang tulong sa amin dahil sa di malirip na pagsubaybay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa ay wala rin mapapala. Patuloy ang pagpalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan, ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag, walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig.
Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaong noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay tumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay na may maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay na may walang galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang gawing. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nabalita ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino itong nababalitaang kong ito? Marami ako naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May napanood po akong isang interview tungkol kay Jet Li. Hindi ko alam kung kilala niyo siya. Si Jet Li po yung sikat na Chinese kung fu actor. Magaling po yan. Sabi po niya, nung bata-bata pa daw po siyang aktor, very frustrated daw siya. Bakit? Kasi sa China lang daw po siya sikat. Kaya may pangarap daw siya na gusto niya, mas sumikat pa siya. Gusto po niya, mas maging kilala siya sa buong Asia, hindi lang po sa China. Kaya noong mga 1980s, nagsipag siya, nagpursige siya,
Ginawa niya lahat na makakaya niya at nakamtan din po niya yung kanyang panaginip. Naging sikat siya sa buong Asia. Ang dami pong pumupuri sa kanya. Sinasabi, wow, Jet Li, you're a hero. Isipin mo na, buong Asia ka nakilala. Dati, dito lang sa China. Ngayon, ang dami nang nakakakilala sa'yo. Wow, ang galing mo. Sabi po ng mga kababayan niya. Pero kahit na sikat na po siya sa buong Asia, sa loob po ni Jet Li, hindi pa rin siya masaya. At ang tanong, bakit hindi pa rin po siya natutuwa? Bakit hindi puno yung kanyang galak? Kasi ang nasa isip niya, kumikita lang ako 20 million Hong Kong dollars. Gusto daw niya, kumita siya ng 20 million American dollars. Kailangan, sabi niya, makarating ako sa Amerika para buong mundo makilala ako at mas yumaman pa ako. So yun po yung naging bagong panaginip at pangarap ni Jet Li. At pinalad siya, nakapunta po siya sa Amerika. Muli, nagsipag siya, nagtiyaga siya, nagpursige siya. And finally, nakakuha po siya ng isang pelikula sa Hollywood. At nakuha po niyang kanyang pangarap. Nag-succeed na siya. Sabi niya, yes, I'm a Hollywood star. I'm rich and famous. I have a lot of money. Ngayon kumikita na daw siya. Yung inaasam niya, $20 million. Pero nung minsan daw, napalingon siya, may narinig siya, isang Amerikano, nilabas lang daw po niya yung cellphone niya, may tinawagan, bilhin mo to sa stock market. Then pagkatapos daw po ng ilang oras, kinuha na naman yung cellphone, sabi, benta mo na to sa stock market. At alam niyo po kung ano nangyari? Kumita daw yung taong yon in a few hours. Sandali lang po ha. $50 million. Lalo daw po nalungkot, lalong na-prostrate, lalong na-disappoint itong si Jet Li. Kasi isipin nyo na po, sabi niya, ilang taon yung kanyang ginugol. Nagpakahirap siya, nagpagod siya, para lang marating niya yung tuktok. Kala niya, nasa kanya ng lahat. Pero itong isang tao, 2 tawag lang sa cellphone niya, walang kahirap-hirap, hindi man pinagpawisan, naging mas mayaman pa sa kanya. Dito po na-realize ni Jet Li na kahit na magkaroon ka ng maraming pera, hindi ka pa rin magiging tunay na masaya. Amen? Sometimes, the desire to have more is really the reason why we suffer more. Bakit ka nagdurusa ng sobra-sobra? Baka naman dahil sa iyong pagnanasa na magkaroon ng sobra-sobra. At ito din po ang pinapaalala sa atin sa unang pagbasa sa libro ng aral or in the book of Ecclesiastes. Sinasabi po niya, walang kabuluhan ang lahat ng pagod mo. Sabi niya, magpakahirap ka man na magpakahirap, gumawa ka man ng gumawa, magtrabaho ka man na magtrabaho, wala ka pa rin mapapala. Tandaan po natin mga kapatid, kapag naghihirap kang magkapera, lalo kang mahihirapan. Hindi po magandang dahilan para mabuhay ang pag-iipon ng kayamanan at ng pera. Hindi natin makikita ang kahulugan ng buhay natin sa pagtatrabaho para lang magkapera at ng kayamanan. Remember this, understand this. Life is more than work and having money. Kasi po ang paliwanag din ng libro ng Ecclesiastes, mula po ito sa banal na kasulatan. One generation passes and another comes. Magpakahirap ka, kanino mapupunta ang sobra-sobra mong pera? Hindi ba sa ibang tao? Ano pa sabi po ng Ecclesiastes? The more money that you have, the more people will ask for it. In other words, more money, more problems. Pagkadami-dami man ng iyong pera, hindi mo mauubos yan na mag-isa. Kaya nga, anong nangyayari? Pag nalaman yan, nabalitaan ng ibang tao, hihingi sa'yo. Kung hindi naman, uutangin lang nila yan. Hindi mo mai-enjoy lahat ng pera mo
ng minsanan lang. Alam natin yan, hindi natin madadala lahat ng pera na naipon natin. Iiwan mo lang yan dito sa mundo. At ang malungkot na katotohanan, minsan, yung pera na iniwan mo, yan pang nagiging dahilan ng pagkakasala, ng pag-aaway ng mga tao. Kahit na anong gawin natin mga kapatid, kapag pera ng pinag-uusapan, madalas, lumalabas ang masamang ugali ng tao. Amen? Money sometimes brings out the worst in us. Opo, meron naman mabuting magagawa ang pera. Pero yung pagnanasa ng tao na magkapera, minsan, diyan siya nakakagawa ng kasalanan. Minsan, yan yung dahilan bakit nasasaktan niya kahit na minsan, yung mga taong yan ay minamahal niya. Ano po ang kahibangan ng pag-aasam ng napakaraming pera at kayamanan? Ito po, hindi tayo bubusugin ng pera. When it comes to money, we are never content. It is never enough for us to have a lot of money. Hindi naman tayo binibigyan ng nagtatagal na tuwa ng pera. At hindi rin tayo binibigyan ng kapayapaan, ng peace of mind ng pera. Dahil palagi mo yang iniisip, ayaw mo mabawasan ka ng pera na pinaghirapan mo, na inipon mo. Tingnan nyo nga po, itong si Haring Herod sa nabasang ebanghelyo. Gusto daw niyang makita si Jesus. Nasa kanya na ang lahat. Di po ba? May palasyo siya, may ginto siya, ang dami po niyang sundalo, kahit sinong babae, pwede niyang makuha. Pero kahit na nasa kanya na ang lahat, makapangyarihan siya. Pero bakit pa rin gusto niyang makita si Jesus? Dahil, kung babasahin niyo po ang ibang kwento sa ebanghelyo, sabi, nabalitaan niya yung mga milagrong ginagawa ni Jesus. Anong ibig sabihin? May kulang pa rin sa buhay niya. Hindi siya makagawa ng milagro. Sa pagkadami-dami ng pera niya, sa pagkadami-dami ng kayamanan niya, kahit na napakalakas niya, makapangyarihan niya, hindi pa rin niya kayang gawing posible yung imposible. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng imposible. Amen? So, anong ibig sabihin nito? Kahit na gaano pa karami, kapuno ang bank book mo, gaano pa karami ang alahas mo, gaano pa kalaki ang iyong bahay, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, walang kwentang lahat ng yan. Malalagay at malalagay ka sa mga imposibleng sitwasyon. Pero kung mananatili ang Diyos sa buhay mo, milagro at bendisyon, mismo, yan ang lalapit sa iyo. Amen? My dear friends, life becomes meaningless when we work ourselves to death and not enjoying the fruits of your labor. Wala pong saysay minsan ang buhay kung nakakalimutan natin ang Diyos. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, yung bunga, yung produkto ng pagod mo, hindi lang galing sa iyo. Galing yan sa Diyos. Dahil tinutulungan ka niya. Saan nagmumula ang buhay mo? Di ba sa Diyos? Ano po ang sabi din sa banal na kasulatan? Unless the Lord blesses the work of our hands, the worker works in vain. Walang katuturan, walang kabuluhan. Hindi magkakaroon ng bunga yung iyong pagod. Magsasawa ka kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Kung wala ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Alam niyo po sa Amerika, napakarami daw pong mga mansions. Nagtatrabaho ang mga Amerikano, ang mga mayayaman, di man po sila nakatira doon sa kanilang mga mansions. Kadalasan po, nasa ibang bansa sila, nasa Europe, nasa Dubai, nasa Middle East, nasa Hong Kong, nasa Asia. Pero pinagawa po nilang napakalalaki ng kanilang mga bahay. Bahay bakasyonan. Alam niyo po kung sino yung nag-i-enjoy doon sa mga malalaking mansyon at bahay nila? Yung mga caretaker, yung mga nagbabantay sa bahay nila. Kadalasan po, mga Pilipino. Kasi wala po yung mga may-ari. Sino po yung gumagamit ng swimming pool? Sino po natutulog doon sa mansyon? Di po ba yung mga bantay bahay? Dahil po
Sila yung mga nakatira dito. Sila yung gumagamit ng magandang bahay. Kapag po nag-retire na, yung mayaman na Amerikano, pag uwi po nila doon sa mga mansyon ng kwento, sira-sira na po, luma na yung bahay. At kung i-enjoy daw po nila yung kanilang mga mansyon, kadalasan, ilang taon lang po kasi agad po silang namamatay. Matanda na sila eh. See the meaningless of working too hard and hardly living at all. Ano po ang pinakamakabuluhang buhay? What is the most meaningful life? Remember this. It is living your life with a purpose with the Lord. Basta't alam mo lang yung dahilan bakit nabubuhay ka. Basta't alam mo, nakasama mo ang Diyos, magiging puno, magiging masaya ang buhay mo. Amen? Because people who live with a purpose, people who live with God, doesn't need to be happy. Why? Because when you have a purpose, when you have God in your life, you will always be happy. Bakit malungkot ka? Baka naman, hindi mo na alam ang kahulugan. Bakit nabubuhay ka? Bakit miserable ka? Baka naman, palagi kang nakatuon sa mga material na bagay at nakalimutan mo ng spiritual na pangangailangan mo. Ang presensya ng Diyos, siya lang ang magpupuno sa iyo. Amen? Ang tanong, alam mo ba kung bakit ka pa nabubuhay? Bakit ka nagigising araw-araw? Ang tanong, nabubuhay ka ba kasama ang Diyos? Nabubuhay ka ba na ginagawa mong kagustuhan ng Diyos? Mga kapatid, anuman po ang iyong kalalagayan ngayon, malayo ka man sa iyong pamilya, may sakit ka, nadidepress ka dahil nag-aaway kayo ng iyong asawa, may problema ang inyong relasyon, o baka nagsasawa ka na sa pag-aaral mo, o pagod ka na sa iyong trabaho. Ano man ang iyong sitwasyon o kalalagayan ngayon, huwag mo sanang kalimutan ang dahilan mo bakit nagpapatuloy ka, bakit lumalaban ka pa rin, gitna ng hirap ng buhay. At para po mabigyan po tayo ng panibagong lakas at magpatuloy tayo sa ating paglalakbay, hilingin natin na tayo ay manatiling malapit na malapit kay Jesus. May God remind you of your purpose and your meaning in life. And may Jesus always shower you with all the blessings in heaven so that you may remain strong. You may continue in your journey in this life until all of us would reach God's kingdom in heaven. Amen. Alam natin ng napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at puling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Ating sabihin, ating dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at tayaan mo ng iyong kabutihan ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. In your house we kneel down and
give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa minamahalaga mong pagkamatay ng iyong mga mahal. Ginanap namin ang paghahain na siyang ugat ng kabuluhan. Ang pagkamatay bilang martir sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na sila San Cosme at Damian ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindingan, na ikaw ay pahayag kahit na sila'y mamamatay, sapagkat minarapat mo kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas
Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco, aming Papa Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, si San Cosme at Damian, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kalooban. At ang tinanggap naming iyong bigay ngayong ginugunita, ang mga martir na sina San Cosme at San Damian, ay nagdulot nawa sa amin ng kagalingan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kailangan niyo po ba ng maraming pera para maging masaya? Be honest. Try to answer that. Alam natin ang sagot, ayaw lang natin aminin. Kailangan natin ng pera. Pero hindi naman natin kailangan ng maraming pera. Walang katuturan, walang kabuluhan ang ating pagpapagod para lang magkaroon ng maraming pera. Una, dahil pagkarami-rami man ng iyong pera, meron pa ring taong magiging mas mayaman kesa sa iyo. Tandaan niyo yun. Pero pangalawa, kahit na pagkadami-dami ng iyong pera, hindi naman lahat ng yan ay magagamit mo. At hindi naman lahat yan ay madadala mo sa susunod na buhay. Remember, you cannot buy new life. You cannot buy salvation, even if you have a lot of money. At pangatlo, more money, more problems. Alam natin yan. Kaya nga, ano ang paalaala ng Diyos sa atin? Unahin natin na hanapin, manatili sa presensya ng Diyos. Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. The happiest people are those who live life with a purpose. At ang mga pinakamasayang tao ay ang mga taong nagbibigay. Ang mga pinakamiserableng tao ay ang mga taong madamot, nagtatago, makasarili. Hindi po ba? What is true wealth? Hindi kayamanan yung inipon mo. Ang tunay na kayamanan na mananatili sa iyong kaluluwa ay yung kayamanan na iyong binigay at binahagi. Kaya nga po, ang assignment natin ngayon, unang-una sa lahat, pasalamat tayo
mag-appreciate naman tayo sa kung ano ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi lang naman pera ang ating blessing. Pangalawa, huminto muna po kayo. Relax ka lang. Pahinga ka muna. Huwag mong papatayin ang iyong sarili sa pagtatrabaho. Pero, habang ikaw ay nagpapahinga, maghanap ka naman ng bagay sa iyong buhay na pwede mong ibigay at ibahagi sa iba. Ang mga bagay na nakaimpok sa ating mga kabahayan, sa ating mga kagamitan na hindi natin ginagamit, hindi yang kayamanan. Ang tawag diyan ay basura. Amen? The things that you do not use, that you store away, is not a treasure, but it is actually garbage. Subukan niyo po. Magbigay kayo, magbahagi kayo. Anong tuwa, anong galak ang inyong mararamdaman. So, my dear friends, please be thankful to God, rest in God, and give. This will add more joy to you, add more peace to your life. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.